party kung saan nagra-raffle ng limpak-limpak na pera at namimigay ng mga babae. I think dito lang to sa panahon ni Tambaloslos. Dating Congressman Attorney Glenn Chong binulgar ang baho ni House Speaker Martin Romualdez na pag-alamang namimigay pala di umano ito ng babae at nagpa-raffle ng limpak-limpak na salapi sa mga congressman. Ngayon lang daw ito nangyari sa Kongreso simula nang si Martin Tamba ang naging Speaker ng House. Samantala sa ibang balita, nanguna sa listahan si dating Pangulong Duterte sa listahan ng 45 personalidad na pipiliin ng ilang individual para maging senador kung ngayon isasagawa ang 2025 midterm elections. Batay ito sa isinagawang end-of-year survey ng Publicus Asia Incorporated. Sa 1,500 respondents mula November 29 hanggang December 4, 2023, 48% ang nakuha ng dating punong ehekutibo sa voting predisposition at may 59% na trust rating. Pumangalawa naman si ACT-CIS Party List, Representative Erwin Tulfo, at pangatlo naman si Dr. Williong. Pasok din sa top 10 ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Gayun din sina dating Senador Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, dating Senador Panfilo Ping Lacson, at dating Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Yeah, so I don't know if you're updated sa mga eksena. I know you're busy with your, sa mga kaso mo dyan na hinaharap, mga kliyente at kung ano pa. Ang una kong gustong ipaalam sa iyo, I don't know kung narinig mo na to, kung napanood mo na yung vlog ko kanina, this is all about yung mga party-party sa Kongreso at party sa mga hotels kung saan ay nagkakainan yung, ay kwento ko na lang, bumibili ng mga girlaloo, okay, itong si Sandro at ang mga congressman para pagpiestahan nila and syempre ang kapalit nun ay pera. So yun yung vlog ko po kanina, brother. But ito, may additional tayo na information regarding pa rin sa Christmas party nila. Ito particular dito si Speaker Tambaloslos o si Romualdez. So napag-alaman natin sa ating puting ahas na imagine mo, Brother Glenn, habang naghihirap ang taong bayan, dun sa party, maliban na sa sobrang talagang fabulous yung mga food nila, then may paraffle sila na 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos and trip abroad. So ikaw dati kang congressman, 'di ba? Ikaw ba, brother, kung isa kang congressman ng panahon mo, may mga ganyan kayo? Actually, declare mga kababayan, sa panahon po ni Joe De Venecia, kalahati po kasi ng term si Joe De Venecia yung speaker, and then napalitan po siya ni Prospero Nograles. In both, itong dalawang speakers na to, wala pong ganong party. I did not recall that we were invited to a party kung saan nagra-raffle ng limpak-limpak na pera at namimigay ng mga babae. Wala pong ganon sa panahon ni Speaker Joe De Venecia and Speaker Prospero Nograles. I think dito lang to sa panahon ni Tambaloslos. Anyway, he's well known as being Tambaloslos. So pangalanan na lang natin siya as Tambaloslos. And exactly, Tambaloslos nga. For what he is doing. And go ahead. I declare mga kababayan, this is the height of insensitivity, di ba? Mamimigay ka ng 500,000 na paraffle para sa mga mananalong congressman. Marami naman silang pera di ba? Yeah. Most of them, most of them, not all of them, ay mga magnanakaw. And malaki ang sahod nila, 500,000 a month. Meron pa silang MOUE, that's almost 1 million or maybe more. More than that. And then magpaparaffle yung leader ng 500,000 para sa mga congressman na to. That's the height of insensitivity. Alam niyo mga kababayan, kayong nanonood dito sa video na to, magkano lang ba ang kanyo yung gastusin para sa Noche Buena ngayong gabi? Tandaan niyo yan.
Magkano lang ba? Alam mo, when I was in the private sector before ako naging congressman, I was working in a supermarket. Ng mga ganitong panahon, ang daming tao, di ba? Ang daming tao namimili, last minute buying. Actually, last minute sila namimili because yun lang yung time nagkakaroon sila ng pera, di ba? Pag-usapan natin yung estado ng ating bansa, andi kumpara natin dito sa aksyon ng mga leader kuno ng ating bansa. Siyempre, pinili sila ni Smartmatic, di ba? That's what we are fighting for, na matanggal itong Smartmatic para maging malinis yung eleksyon natin. At ang uupo ay yung mga sensitive to the sensibilities and the plight of our people. Kasi ito, hindi. Nakikita ninyo, magpaparabol ka ng 500,000 sa mga taong meron namang pera. Hindi lang meron pera, magnanakaw pa. Malaki ang sahod, malaki ang MOOE. They have everything in this world. Samantalang ang tao, ang ordinaryong mamamayan, kayo, most of our people, doon na sila namimili at the last minute because doon lang sila nagkakaroon ng pera. At alam nyo ba kung anong binibili nila? I know that because I was there. Yung mga taga-bili, they know that. Nakikita nila ako doon eh. Ang binibili nila, tinapay at spaghetti. Di ba? Yeah. Yun lang yun eh. Yun lang yun ang kaya na lang bilhin eh. Yung spaghetti na Del Monte, buti pa kung Del Monte, meron pang Fiesta na brand. Mayroong Fiesta yung mura. Oo. Yung pasta na Fiesta, mura yun. Tapos bibili lang sila ng hotdog or well, of course, makaka-afford. Well, they will choose Pure Foods. Otherwise, they will choose the lower end. Or yung sa palengke, yeah. Ay, hindi, we're talking about sa supermarket pala. At madalas yan, brother, ang binibili pa nila, hindi talaga pure sauce. May nahaluan ng ketchup kasi mas mura yung ketchup, tama? Yeah, totoo yan. Meron yung ketchup, then konting sauce, and then pasta, and then tinapay, yung bread. Yeah. Hindi yung pa gardenia yan, ha? Yung tawag na sa atin, tasty bread. Tasty. Yung tasty bread. Hindi, well, of course, pag doon ka sa 7-Eleven, that's gardenia. May brand yan. Mas mahal yan. Pero ang bibili na yung tinapay, imagine mo, I direct this to Speaker, Mr. Romualdez. I should not be calling you Speaker because you do not deserve it anyway. Hindi mo ba nakita kung ano ang kinakain na pang-nutribena ng mga tao mo sa Tacloban? Na yun lang ang kaya nila, yung tinapay, yung ketchup, konting sauce at pasta. Hindi nila kayang kumain ng sumptuous food like you do. Tapos magpaparaffle ka pa dun sa mga taong, kung binigay nyo na lang kaya yun, di ba? Kung binigay nyo na lang kaya yun, yung pinaraffle ninyo, binigay nyo na lang kaya yun sa mga taong mas nangangailangan. Because doing that is the height of insensitivity. Wala silang pakialam kung ano yung estado ng taong bayan, especially during these holidays, di ba? Tapos yung party. Party na sinabi mo, Ate Claire, mga kababayan, yung nagdala si Sandro ng mga kalapating mababang lipad. Yun na lang. Beauty queen daw ito. Kalapating mababang lipad. Actually, mga kababayan, natandaan ko po yan. Merong kapareho yan. Sa panahon ni Pope Alexander VI, sa panahon ng Santo Papa na si Pope Alexander VI. Ang pangalan po actually niya is Rodrigo Borgia. He is Spanish. Si Rodrigo Borgia ay abogado yan siya dati doon sa Espanya, and then naging Santo Papa ang kanyang uncle. So nang naging Santo Papa ang kanyang uncle, ginawa siyang kardinal. And he rose from the ranks until he became the Pope. So binili niya yung pagka-Santo Papa. Sinuhulan niya yung mga kardinal para siyang iboto. And then there was one party na nagpa-party siya ang Santo Papa mismo, nagpa-party siya ng mga kardinal doon, at nagdala yung kanyang anak ng mga babaeng mababaang lipad. Mga babae at lalaki. Babae at lalaki ito, halo-halo. So, nagparty sila doon, nagkaroon ng orgy, and it's one for the books. Yan yung and then eventually, sinabi ko kanina doon, hindi ko pa napanood yung vlog ko, sinabi ko kanina na nag-orgy sila, nagsiswing. Anyway, grabe. Kaya nga, Ate Claire, mga kababayan, natandaan ko yung parallelism